So, tandaan natin, again, ulitin natin, balik tayo sa aking mga previous lessons, hindi ka technician, okay? Kung ang ginagawa mo, more on skills, di ba? More on skills, talagang edit, ganun, post sa social media, lahat ng ginagawa mo about skills, hindi ka business manager. Okay, Gilivers. Sino po sa atin ang merong business manager? Okay, so sa lahat ng mga may negosyante, meron ka bang business manager? Doc, kailangan pa ba ngayon yan? Yes. Pag-usapan natin. Let's go. Let's go. Okay, so ganito. Una, i-define muna natin. Ano ba talaga yung role ng isang business manager? Ang business manager po, ang trabaho niya to make sure you are on track. Yung business mo is on track to meet your financial goals. Okay? Ang ganda, no? Malinaw po. So, meron kang financial goal, yung negosyo mo. Maybe, nag-strat planning kayo, ikaw mismo, nag-set ka ng financial goal, o kung may board kayo, nag-set ng financial goal. So, paano matitiyak na ma-reach nyo yan? That is the work of a business manager. Kaya kailangan meron po tayong business manager. Alright? So, paano niya gagawin, Doc? Ito po. So, ang business manager sa iba't ibang organization, marami po yung roles. So, siya din ang tumitingin sa hiring, tinitingnan niya kung organize ang system, ang operations. Pero higit sa lahat, ito po ang pinaka-maganda o pinaka-nakakatulong na role ng isang business manager dyan sa negosyo mo. He makes sure that all your activities will contribute to the financial goal of your company. So, hindi siya basta-basta nag-a-approve ng activity. Kung yung activity mo kahit gaano kaganda, pero hindi magdudulot o hindi nakaakma, hindi naka-align sa financial goal nyo, baliwala. Naalala natin, di ba, Steve Ballmer. So, ang una niya pong work, bago siya maging CEO ng Microsoft, naging business manager muna siya. At napakaganda ng kanyang accomplishment. Nagkaroon po sila ng big deal sa IBM. So, they provide the operating systems of the computers of IBM. So, ang ganda po ng achievement niya. So, nagkaroon sila ng deals. And big deals, that means big money, big income. Diba? So, tingnan natin, paano nga ba tayo magkakaroon ng business manager? So, sa atin po lahat, maybe maliit pa lang negosyo mo. Dok, maliit pa lang ang negosyo ko. Hindi pa naman ganun kalaki para magbayad ako ng isang business manager. Okay, so una, kung kaya mo, you hire one. Okay? Medyo mahal nga lang. Alam nyo, may nag-apply sa akin na business manager ng lahat ng ginagawa ko. Sabi niya, Dok, bayaran mo ko ng ganito. Medyo malaki nga lang. Sabi ko, saka na lang. Kaya ko pa naman, okay? Kaya kong maging business manager ng aking business. Okay? So, kung kaya mo mag-hire, okay. Kung hindi mo kaya, ikaw na entrepreneur o ikaw na negosyante, ikaw na may-ari ng negosyo mo, umakto ka as business manager. Okay? So, tandaan natin, again, ulitin natin, balik tayo sa aking mga previous lessons, hindi ka technician, okay? Kung ang ginagawa mo, more on skills, di ba? More on skills, talagang edit, ganun, post sa social media, lahat ng ginagawa mo about skills, hindi ka business manager, okay? Kung ang ginagawa mo, puro planning, sulat, isip, basa, hindi ka business manager, okay? Kung ang ginagawa mo, pagpapaganda ng iyong office, pagpapaganda ng iyong room, pagpapaganda ng iyong establishment, hindi ka business manager. Okay? So, kung hindi mo kaya mag-hire, umakto kang business manager. Ibig sabihin, reviewin mo lahat ng mga activities na sinasabit sa'yo. Lahat ng mga gagawin ng iyong empleyado, lahat ng ilo-launch nyo na weekly o may monthly o may periodic activity kayo. Dapat sa dulo, okay, meron siyang income na katumbas because that income contributes to your financial goal. Okay? So, reviewin natin, Gilivers, ang ating mga ginagawa as entrepreneur or as a business person. Ito bang ginagawa ko will lead to our financial goals. Okay? So, ulitin natin. Isa-isayin natin para malinaw po sa lahat ng negosyante. Unang-una, dapat may financial goals. Okay? Alright? So, pangalawa, may business manager. Kung wala kang business manager, ikaw mismo ang maging business manager. Okay? At pangatlo, tingnan ang mga activities ang ilo-launch. Okay? So, kung lahat bang yan magko-contribute sa iyong financial goal. For example,
magta-travel kayo, pupunta kayo ng Boracay, pupunta kayo ng Hong Kong, okay? 10 kayo, 20 kayo, siguro meron kayo dong imimit o kaya meron kayong meeting or kaya meron kayong ilolons doon o meron kayong titingnan na manufacturer or whatever. So, tingnan nyo muna, yan ba ay magko-contribute sa aking financial goal? So, for example, another, mag-hire ka ng isang tao, tingnan mo, magbabayad ka ng 50,000, magbabayad ka ng 60,000 a month, 100,000 a month. Yan ba magko-contribute sa ating financial goal? Okay? Alam nyo, may isang nagpa-quote sa akin, sabi niya sa akin, Derechan, Doc, anong mako-contribute mo sa income ko? Ang ganda nung tanong, di ba? Ako, hindi ako na-offend. Hinangaan ko yan. Sabi ko, congratulations, you have a nice question. Di ba? Ano sabi po ni Socrates sa atin? Malalaman mo ang talino ng isang tao kung paano siya magtanong. Eh sabi ko, inaangahan kita. Di ba? Directly. I-hire niya ako, babayaran niya ako ng gantong amount, pero ano mako-contribute ko sa income niya? Ang ganda ng tanong. Di ba? So, sa atin pong lahat na may-ari ng negosyo, okay? So, reviewin ang iyong mga activities, okay? Lahat bang yan magko-contribute to your financial goal? Or question, may financial goal ka na ba? Mag-set ka na. Kung wala pa, okay? And kung wala kang business manager, ikaw ang business manager. And try to control all your activities, okay? Let's go. Kape po tayo. Kape. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal FB ko po.